CU Makati celebrates its 20th anniversary with a rave party. We are featuring here on Cover Story former Dramatic Guild member and now international DJ, Jimmy Nocon. Hello there, Dramatic Guild. We're here with our former DG, active member of course, DJ Jimmy Nocon. Yes. Sobrang na-miss kita, sir. As in, sobrang na-miss ko yung Dramatic Guild. As in, grabe. Doon ako nag-start. As in, ang laking tulong din niya na sobrang nagagamit ko siya sa work ko ngayon. Kaya yun. Can you tell us ano yung mga dati niyong ginagawa sa DG? Ay, nako, grabe. Sobrang passionate ko rin kasi. As in, ginagawa namin, first of all, magpuyat. Kasi yung trainings namin noon, naalala ko, as in, grabe. As in, inaabot kami ng madaling araw. Lalo na kapag may prod night. Ayun yung mga na-miss ko din sa CU. Pero yun, syempre yung band, nakakamiss din yung band na ginawa namin. Basta yun, sobrang dami ko natutunan. At saka dami ko na-apply sa ginagawa ko ngayon. And then after DG, what are things that kept you busy? Okay, after DG, nag-start na ako sa mga commercials. Doon ako nag-start. After commercials, na-discover na ako sa Star Magic. Then sa Star Magic, syempre, minsan kasi kahit Star Magic ka na, kahit artista ka na, kailangan mo pa rin mag-audition. So sa audition, nag-audition pa rin naman ako, pero nakita ko na parang ang daming competitor. So sabi ko, parang doon ako sa less competition. Kaya nag-try ako mag-DJ since na mahilig din naman ako sa music. Then yun, which is ayun nga, naging advantage ko rin yun na dati kasi ako member ng DJ. Alam niyo naman sa DJ, kailangan sanay kang humarap Harana sa... Boys. Yes, Harana Boys. Harana Boys. So sa Harana Boys, ang ginagawa namin, sanay kami na humaharap kami sa stage. Ayun yung nagamit ko sa pagiging DJ kasi sa pagiging DJ kasi 'di ba nakaharap ka sa maraming tao, which is feeling ko kung hindi ako naging member ng DJ noon, siguro may stage fright ako, parang may stage fright ako na parang matatakot ako pag nakakita ko ng maraming tao. Well, since naging member ako ng Dramatic Guild, na-develop yung confidence ko, yun. So, yung sumalak ako sa pagiging DJ, ayun, parang na sa akin, parang medyo easy na sa akin na humarap sa maraming tao at mag-perform. Wow! Before we go to your current career now, naging DJ ka, let's go back to your CU days. You were an athlete. Yes. You were also a performer. Yes. So how do you balance? Nag-ano pa ako, sir? Nag-Mr. CU. Yes, nag-Mr. CU. Second runner-up. I can remember that one. Shout out yes. to your advisor, Dr. Yes. Dada. Oo nga. Yes, Si she Doc fondly G. remembers you. Yes. Okay, Of course. sige, Sayang, take wala us siya back dito. dun sa mga experiences mo dito sa CU. Like, unahin mo natin yung pagiging athlete. Yes. Tinitilian kayo. How do you Ayun. handle that? Ayun, actually, yun nga, sobrang multitasking tayo. So, sobrang academics, basketball, DG. Ayun nga, siguro kasi parang hindi talaga nakakapagod once na gusto mo yung ginagawa. Pero yun, ang pinaka-important lang talaga is balance. Parang kailangan pa rin mag-aral. Siyempre, ayun. Siguro, naging ko lang din, nalayo ako sa mga bisyo. Nalayo ako sa mga inom. Yun, imbes na umiinom ako, ayun, member ako ng Dramatic Guild. So, imbes na yung time ko is uminom or kung anong magbisyo, ayun, uma-acting na lang ako. At least na-develop ko pa yung self-confidence ko or nagba-basketball ako. Ayun. Yes, I remember you are doing theater sa school. Yes. And then you're also doing parang short movies. Short film, yes. So take us back to those moments na you're preparing for a theater, for a live show. Yes. Then you're also taping or conceptual. I think you're also the Director. one. Yeah, nag-direct ka din ng ng short video ninyo. So yun nga talaga, kaya sobrang swak na swak sa akin Dramatic Guild kasi lahat ng creativity ko as in nagagamit ko from script writing, as in lahat. Kaya nga sobrang Hindi all the thankful. script? Yes, mga script talaga. Kaya naman sobrang thankful talaga ako sa CU Dramatic Guild kasi yun nga, yung mga ginagawa ko ngayon is nagamit ko talaga siya. Kaya yun. Okay, how about your TV exposures or even your commercials? Yun. Paano yung process na kailangan mong daanan before you can get a one-shot deal or Ayun talaga, a good deal in commercial? Siguro talaga ang pinaka-kailangan talaga is hindi ka talaga susuko. Kasi minsan talaga yung rejections, dadating talaga sa buhay natin yan eh. Well, kapag, ayun nga, dapat pag na-reject ka, hindi ka pwedeng magiging malungkot lang. I mean, kailangan mong bumawi ng bumawi. Mas galingan mo pa kung na-reject ka ngayon, mas galingan mo pa next time. So, sa akin ganun yung nangyari. Ilang beses din ako na-reject, pero pinatunayan ko sa sarili ko, parang imbes na malungkot ako, imbes na ba-down ako, ang ginawa ko, naghanap ako, nag-isip ako ng way para kung paano mag-improve.
So yun, imbes na malungkot ako, yung time na ikalulungkot ko dapat, ginawa ko siya for improvements. So, ina-analyze ko, ano pong mga kulang? Ano pong mga kulang sa akin? Ano Bakit nga ako ba? hindi natanggap? Anong ayaw or anong hindi nakita ng mga producers sa'yo? Why didn't you land on that commercial or why didn't you land at a certain role? Okay, so ang naging struggles ko before kasi dati nag-commercial ako pero bago ako mag-commercial, nag-theater muna ako. So ang difference kasi kapag theater, yung movement mo is malalaki. Kailangan kasi malalaki yung galaw mo sa theater kasi malalayo eh. So sa commercial naman, magkaiba. Kailangan naman iba-iba kasi sir ng acting yan. Sa theater kasi kailangan exaggerated yung acting mo kasi nasa stage ko ma-acting. Sa commercial, kailangan exaggerated yung expressions mo kasi sa camera naman. Sa teleserye naman, kailangan realistic. So, kailangan subtle lang. Kailangan realistic yung bawat galaw mo. So, yun yung naging struggles ko nung una kasi hindi ako makapasok sa commercial kasi yung galaw ko pang theater. So, lagi ako nawawala sa frame. So, yun. Nawawala ako lagi sa frame. So, kunyari, ito yung ano, pag theater ka, bam. Sa commercial, pag lumpas lang ganyan, wala na. So, kailangan yung expression mo, ganun lang. So, kapag sa teleserye naman, iba rin. Parang, for example, kunyari, sa theater, pag sinabi mo kumain ka na. Parang ganun. Pag sa commercial, kailangan, kumain ka na. Kapag sa teleserye, parang, kumain ka na. Ganun, parang ganun yung difference. So, yun, lahat yun, inaral ko. Fortunately, sa batch yung nakita ko how you perform live on stage tayo, nakita ko malalaki nga talaga yung magalaw. I can imagine how hard yung transition mo din sa big movements on live audience tapos moderate hanggang sa minimal na lang. Minimal. So, yes sir, natutunan ko kung paano mag-adjust. Kung paano siya mag-adjust. So, inaalam ko muna, okay, para saan ba ito? Ano ba yung role? Tsaka yun, internalize kailangan din. Mahalaga din yung internalization. Kung ako dati na naalala ko kasi gumanap na ako ng iba't ibang role dati sa CE Dramatic Guild. As in, ayun, nagka-character study ako. Parang nag-check ako. Kunyari, may role na binigay sa akin. I-check muna kung ano yung character niya. So, once na nalaman ko kung ano yung character niya, naglalagay ako ng peg kung sino ba yung ganitong character. Kunyari, kontrabida. So, nanonood ako ng mga kontrabida clips. Pero depende rin kasi may mga kontrabida na sa atin lang, may kontrabida na sobrang sama. Meron naman na kontrabida dahil may reason kung bakit siya naging kontrabida. So, yun, ayun talaga, character study ang tawag doon. Okay, and then fast forward tayo. How were you able to land on your current career na pagiging DJ? Yun. You're very well known. Yun, sobrang saya nga sir kasi dati naalala ko, nagigig lang ako. First try ko mag-DJ sa SAC GP. Sa SAC GP, ano yun? Volunteer pa ako noon. As in, sa SAC GP lang ako, isipin nyo parang doon lang ako nag-DJ. As in, limited acoustics tayo doon. Limited. Tapos yung mga crowd ko doon is mga estudyante lang din, di ba? Pero ngayon sir, sobrang nakakataba ng puso kasi ngayon nakakaikot na ako ng iba-ibang bansa. Wow! Oo, kakagaling ko lang ng Dubai, nag-Saudi Arabia na rin ako. Then this coming February 13 and 14, nagkaroon ako ng concert, Valentine concert sa Dubai. So yun, February 13 and 14. So it's non-debatable talaga na nakalagay sa'yo international. Ngayon sir. Kasi Yes. parang, dati parang nangyari, naikot natin yung Pilipinas. So nakapag-perform tayo sa iba't ibang lugar dito sa Philippines. So ngayon naman is, yun, ang target naman natin is iba't ibang bansa. Expect mo to. Actually sir, hindi talaga. Kasi parang dumating din ako sa point na parang hindi ko alam kung ano bang gagawin ko sa buhay ko. Ano bang, alam mo yun, parang hindi ko rin alam kung ano ba, saan ba ako. Ang dami kong gusto kong gawin sa buhay Pero once kasi na laman mo na okay, dito ka talaga. Dito ko magaling. Well, yun. Feeling ko sa pagiging DJ, dito ako pinakamagaling. Tsaka yun, kaya dito ako feeling ko nakikita na mag-excel. Kaya doon ko bibigay 100%. How were you able to land on a management contract with Star Magic? Ayun, yun nga, ang ginawa nila, nakakatuwa rin kasi inabsorb din nila ako from, dati kasi ang pinapagawa nila sa akin yung teleserye, pero pinaglaban ko talaga na, okay, well, hanggang ngayon binibigyan nila ako ng mga roles, ng mga on-cam, pero sinabi ko talaga na parang, ngayon kasi parang na-inlove na talaga ako sa pag-DJ. So yun, ano lang din,
last time ako yung nag-DJ sa Philippine Arena, sa Bini. Ayun. Yes, yes. So, yun, ngayon, sinuport din ako ng Star Magic. Ayun, kung ano yung gusto ko, inano rin nila, binigay din nila. At least, wala akong kalaban. Kasi dati naalala ko, nag-audition ako dati sa Star Magic, sa role. Ang mga kalaban ko doon sila, Sian Lim, sila Enrique Hill. So, sabi ko, teka lang, parang ang dami ko masyadong kalaban, James Reid. So, sabi ko, sige, dito lang ako sa DJ. At least ngayon, sa Star Magic, ako lang yung DJ. Wow. And during those times that you audition and then itong mga big stars naging kalaban mo sa Naging friends ko na sila ngayon. naging friends mo na sila. Naging friends ka na. Pero how did those rejections kumbaga tinuloy mo pa din. Hindi mo tinigil, parang ayoko na. Yun nga talaga sir. Dadating talaga yung point na magkakaroon tayo ng mga rejections. So, yun nga, sabi ko, minsan sa mga rejections na yan, imbis na malungkot ka, sayang yung time mo eh. Kapag nalungkot ka, parang madadown ka, ayun, malulungkot ka lang, so masisira lang yung mga plano mo sa buhay. So, para sa akin, yung time na yun, gamitin mo na lang kung mag-isip ka kung paano ka mag-improve, kung ano ba yung gusto mong gawin talaga sa buhay mo para mag-excel ka. So, yun. Ang most important na gusto kong malaman sa iyo is despite being successful. Kasi dati, pag nakita lang naman tayo sa campus is hi, hello, and then simpleng kumustahan lang. Ba't di kayo mabang? Siguro sir kasi parang nag-start talaga ako na parang wala lang naman, parang kasing ginapang ko talaga eh. So yun, parang naisip ko lang din talaga na parang tsaka yun din yung mga advice sa akin ng mga mentors ko. Ayan, sila Sir Ivan, kayo, na para maging humble ka lang din talaga. I mean, wag lalaki yung ulo mo. So yun. Ayan. Thank you very much, Jimmy, for Of course. Thank you, sir. Thank you. Short message na lang sa ating Dramatic Guild. Ayan, See hello. you, Makati. Yes, hello. See you, Makati Dramatic Guild. Ayan. Good luck sa inyo. And yun, be passionate lang. Bigay nyo lang yung 100% nyo. Yung mga rejections na ganyan, huwag kayong maging malungkot dyan. Dadating talaga yung mga rejections. Pero huwag nyo kalimutan na galingin nyo sa lahat ng bagay. Okay, thank you very much once again, International DJ Thank you. and DJ Alumni. Yes, DJ of course. Jimmy. No? Thank you, sir. Thank you. Join us again next time as we uncover inspiring stories here on Cover Story.